1,000 pesos to 1 million pesos. Posible yan sa Unit Investment Trust Fund. Kaya tapusin mo ang video na ito dahil aalamin natin ang computation at kung paano mo sisimulan mag-invest ngayong buwan. At ito ang sample investment timeline natin. Paunawa lang po, sample data lang ito. Ang pag-i-invest ay may kasamang panganib sa pera. Siguraduhin na mag-research ng mabuti bago mag-invest. At simulan natin sa pinaka-basic, yung kinagisnan natin sa bahay, ang alkansya. Aminin natin, masarap sa pakiramdam yung naririnig mong kumakalansing ng barya o nararamdaman mong kumakapalang pitaka mo, di ba? Pero ito ang masakit na katotohanan. Kung itatago mo ang 1,000 pesos mo sa kawayan, sa lata ng biskwit o sa ilalim ng kama mo, aabutin ka ng 83 years bago ka maging milyonaryo. Bakit? Kasi sa loob ng alkansya, ang pera mo ay tulog. Lugi din ito sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa madaling salita, ang alkansya hindi lang mabagal, talo ka pa ng panahon. Sabi ng iba, ayaw ko ng alkansya. Baka manakaw o anayin. Sa bangko na lang ako para safe. Tama ka naman, safe nga sa bangko. Pero kung pag-uusapan natin ang pagpapalago, medyo pa-chill-chill lang ang galawan dito. Ang typical na savings account sa Pilipinas ay nagbibigay lang ng arang 0.06 to 0.25% interest kada taon. Sa interest na yan, aabutin ka pa rin ng 76 years para maabot ang 1 million mo. Kung ang goal mo ay wealth building, hindi sapat na i-park lang ang pera mo dito. Teka, pag-usapan muna natin kung bakit Unit Investment Trust Fund ang perfect entry point para sa atin. Una, hindi mo kailangang maging expert. Hindi mo kailangan magbasa ng stocks chart buong araw o bantayan ng balita sa ekonomiya ng ibang bansa. May mga professional fund manager ang bangko na nagtatrabaho pag-aralan kung saan pinakamagandang ilagay ang pera natin. Sila ang driver mo. Ikaw, uupo ka na lang at hahayaan silang patakbuhin ang pera mo. Pangalawa, ligtas ang pera mo dahil sa diversification. Ang 1,000 pesos mo, hindi lang isang kumpanya nakalagay. Spread out yan sa mga malalaking kumpanya sa Pilipinas. Kaya kung sakaling medyo bumaba ang market ng isang kumpanya, hindi damay ang buong investment mo. Dahil nakakalat ito sa iba pang matataas na negosyo. Safe and smart, diba? At ang pinakamaganda, affordability. Dati kailangan mo ng 10,000 to 50,000 pesos para lang makasilip sa mundo ng investing. Pero ngayon, marami ng malalaking bangko at broker na sa halagang 1,000 pesos lang, investor ka na. At ngayon, pasok na tayo sa mundo ng Unit Investment Trust Fund. Ang una nating stop, Money Market Fund. Isipin mo ito bilang step 1 para sa mga gustong sumubok mag-invest pero ayaw ng masyadong kaba. Ang 1 million mo, abot kamay na sa loob ng 28 to 34 years. Medyo matagal pa rin. Oo, pero tingnan mo ang diferensya. Kalahati ang nabawa sa waiting time mo kumpara sa savings account. Ang tawag dito ay park and earn. Kung may pera kang hindi nagagamitin sa loob ng isang taon, dito mo ilagay. Mas mabilis kaysa sa bangko pero safe pa rin dahil hindi masyadong tinatamaan ng galaw ng ekonomiya. Parang nagbibisikleta ka, hindi kasing bilis ng motor, pero hamak na mas mabilis kaysa kung naglalakad ka lang. Kung ready ka na sa medyo seryosong biyahe, heto ang bond fund. Dito ang 1,000 pesos mo ay nagiging utang. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ikaw ang may utang, kung hindi ikaw ang nagpapautang. Ang pera mo ay ginagamit ng gobyerno o ng malalaking kumpanya para sa mga projects nila, tulad ng pagpapatayo ng mga kalsada o expansion sa negosyo. Bakit ito maganda? Kasi mas predictable ang kita mo rito kaysa sa stocks. Para kang sumakay ng bus sa expressway. Dire-diretso ang takbo, may schedule at siguradong uusad ka. Ngayon, level up naman tayo sa multi-asset fund o yung tinatawag na balance fund. Kung sa pagkain,
ito yung special halo-halo. Bakit? Kasi pinagsama-sama rito ang seguridad ng bond at ang bilis ng stocks. Sa return na 6% to 9%, ang iyong 1 million ay posibleng mabuo sa loob lang ng 21 to 27 years. Isipin mo yun, halos isang dekada uli ang nabawas sa biyahe mo mula sa bond fund. Ito ang diskarte ng mga taong gustong lumaban ng pera nila pero ayaw ma-stress ng sobra kapag bumaba ang market. Kapag maayos ang ekonomiya, hahataw ang stocks mo. Kapag medyo matumal, sasalo naman ang bonds mo. Para hindi masyadong masakit ang pagbagsak. Para itong SUV na aircon. Mabilis tumakbo pero kumpante ka pa rin sa loob dahil komportable ang upuan mo kahit medyo malubak ang kalsada. And finally, ang fast lane. Ang equity fund. Dito ang 1,000 pesos mo, hindi lang nakatago. Ito ay nagiging puhunan. Nagiging part owner ka ng mga malalaking kumpanya sa Pilipinas at sa ibang bansa. Dahil sa potential return na 10% to 20%, pwedeng maging 1 million pesos ang pera mo sa loob ng 14 to 20 years. Wala pang isang generation, milyonaryo ka na. Pero babala, ang equity fund ay parang sports car. Sobrang bilis pero ramdam mo bawat liko at bawat preno. Kapag bumagsak ang stock market, makikita mong pula ang account mo. Kung hindi ka bibitaw at tuloy-tuloy ka lang sa pag-i-invest, dito mo talaga makikita ang magic ng compound interest. Ito ang sikreto ng mayayaman. Hindi sila natatakot sa galaw ng presyo. Basta alam nilang sa huli, panalo ang negosyo pinasukan nila. Kaya kung gusto mong umabot sa 1 million nang hindi inaabot ng lifetime, kailangan mong lumbas sa comfort zone mo ng simpleng pag-iipon. At syempre, alamin natin ang mga tech terms. Number 1, compound interest. The secret sauce. Isipin mo to. May alaga kang manok. Nangitlog siya. At imbis na iprito mo yung itlog, hinayaan mong mapisa ito para maging manok din. Paglipas ng panahon, yung mga anak ng manok nangitlog na rin. Sa investment, yung 1,000 pesos mo, ang ina ng manok. Yung interest na kinita niya, yun ang itlog. Sa compound interest, hindi lang 1K mo ang nagtatrabaho. Pati yung kinita mong interes, pinagtatrabaho mo ulit para kumita ng mas malaking interes. Sa simula, maliliit lang tingnan pero pagkalipas ng ilang taon, magugulat ka na lang na may manukan ka na. Ito ang dahilan na kung bakit ang 1,000 pesos mo kayang maging 1 milyon. Number 2, the anti-stress strategy. Maraming tao ang natatakot mag-invest kasi baka raw bumagsak ang market. Pero sa peso cost averaging, hindi mo na kailangang maging manghuhula. Ang gagawin mo lang, maghuhulog ka ng 1,000 every month. Umulan man o umaraw, mahal man o mura ang presyo. Sipin mo, bumili ka ng bigas ngayong buwan, 50 pesos ang kilo. Nakabili ka ng 20 kilos. Next month, nag-sale, naging 40 pesos. Kaya sa 1,000 pesos mo, 25 kilos ang nabili mo. Kapag mahal ang market, konti ang nabibili mong units. Kapag mura ang market, marami kang nakukuhang units. At sa huli, mas mababa ang lumalabas na average price mo kaysa sa taong isang beses lang bumili. Hindi mo kailangan bantayan ng presyo araw-araw. Ang kailangan mo lang ay maging consistent. Pangatlo, net asset value per unit. Marami ang nalilito dito. Isipin mo na lang na ang UITF ay parang isang malaking pizza. Dahil hindi mo kailangan bilhin ng buong pizza ng mag-isa dahil milyon-milyon ang halaga niya. Bibili ka lang ng isang slice. Ang net asset value per unit ay ang presyo ng bawat slice. Kung ang NAVPU ngayon ay 1 peso, mayroon kang 1,000 shares. Mayroon kang 1,000 slice. Pagkalipas ng ilang taon at dahil lumago ang mga kumpanyang kasama sa pizza na yon, ang presyo ng bawat slice ay naging 5 pesos. Yung 1,000 slice mo, 5,000 ang halaga ngayon. Simple lang, di ba? Kapag tumaas ang net asset value per unit, ibig sabihin kumita ang bawat slice na pagmamay-ari mo. Okay, dahil alam mo na ang mga terms at gaano katagal ang biyahe, ngayon paano ba talaga sisimulan? Heto ang 3 simpleng steps. Una, pumili ng investment platform o ang iyong partner in wealth.
Halos lahat ng malalaking bangko na dinadaanan mo araw-araw ay may UITF. Ang tip ko, simulan mo sa bangko kung saan nandoon ang savings mo o ang sahod mo para hindi ka mahirapan sa pagta-transfer ng pera. Isipin mo, partner sila sa pagpapatakbo ng iyong 1 million pesos. 2. Risk assessment. Bago ka payagang mag-invest, tatanungin ka ng bangko, anong klaseng investor ka? Ito ang tinatawag na risk profile. Kung nerbiyoso ka at ayaw ng bawas, ikaw ay conservative. Bagay sa'yo ang bond funds. Kung gusto mo ng sakto lang, ikaw ay moderate, balance fund. At kung palaban ka at long term ang tingin mo, ikaw ay aggressive, equity fund. Be honest. Huwag mong pipilitin ang mabilis na sasakyan kung hinihimatay ka naman sa bilis. 3. Auto-debit arrangement. Ito ang pinaka-importante. Lalo na kung ikaw ay tinatamad. I-set up mo ang iyong ADA. Ibig sabihin, kusa ng kakaltasan ng bangko ang account mo ng 1,000 pesos monthly papunta sa iyong investment. Bakit ito panalo? Kasi di mo na kailangan mag-isip at mag-manual transfer. Bago pa magastos ang pera mo o ipang shopping mo pa. Ito ang sekreto para maging consistent ka hanggang maabot mo ang iyong first million. At syempre, important reminders. Bago tayo magtapos, kailangan nating magpakatotoo. Ayaw kong isipin mo na get rich quick scheme ito. Heto ang dalawang bagay bago ka pumindot ng invest now. Una, risk versus return. Tandaan na ang equity fund at balance fund ay pwedeng bumaba o tumaas. May mga buwan na makikita mong pula ang account mo at baka mas mababa pa sa puhunan mo ang value nito. Normal lang yan dahil dito huwag na huwag mong gagamitin ang perang pangbayad ng bills o emergency fund. Ang investment ay perang kaya mong itabi ng matagal. Kung kailangan mo ng pera ng pambayad ng upa next month, wag na wag mo ditong ilalagay. Ireserba ang investment para sa mga bagay na malayo pa ang deadline. Ikalawa, consistency is the key. Ito ang pinakamalaking sekreto. Hindi ang laki ng pera ang magpapayaman sa'yo, kundi ang disiplina mo buwan-buwan. Mas panalo ang taong naguhulog ng 1,000 monthly kaysa sa taong naguhulog ng 50,000 pero yun na yun. Sa investment, ang kalaban mo ay hindi stock market. Ang kalaban mo ay ang sarili mo at ang tukso na gastusin ng pera. Be consistent. Kahit anong mangyari sa balita, ituloy mo lang ang 1,000 pesos mo monthly. Darating ang araw, pasasalamatan ka ng future self mo. Sa tulong ng compound interest, cost averaging at disiplina, ang 1,000 pesos mo monthly ay pwedeng maging pundasyon ng iyong pangarap. Huwag nang hintayin ang perfect time o pagmalaki na ang sahod mo. Ang pinakamagandang panahon para mag-invest ay ngayon. At salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang tips kung paano natin palalaguin ang pinaghinapan natin pera. Ako si Diet Reyes ng KMWLZ Studios at kita-kits sa susunod na video.